Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Ating po tatalakayin ngayon ang series na itutuloy natin ang series sa 7 Pillars of God na sa araw na ito ating tatalakayin ang Trusting in God's Love. John chapter 15 verse 9, ang sabi rito, kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. So, yun ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa atin. No? Nasa kung paano daw siya minamahal ng Diyos Ama, ay ganun niya tayo minamahal. Ganun din yung pagmamahal niya sa atin. So, sa unang katuruan, punta tayo. Sabi dito sa unang teaching, the Father's love for Jesus is unbreakable. So, imagine mo na lang isang tao, ang isang magulang, ang isang tatay, paano siya magmahal dun sa anak niya. So, kumbaga parang kayang isakripisyo lahat, ibibigay lahat, ganun. Kumbaga, what more pa kaya kung sa paano minamahal ng Diyos Ama ang Panginoong Jesucristo. Syempre, sobrang napaka grabe siguro ang pagmamahal na yun, no? Kasi nga, yung normal na tao nga kung magmahal sa anak niya normal na tatay nga kung magmahal talagang kung ano-anong kayang gawin at kung ano-anong kaya sakripisyo. What more pa kaya na si God yung magmahal. Na si God yung magmahal sa anak niya, kay Kristo. So, ayun, punta tayo sa ikalawang teaching. Ang sabi rito, Christ's love for us is also unbreakable. So, yun nga, sabi nga ni Kristo, sa verse na John 15:9 sabi, kung paano ko iniibig ang Ama, gayon din naman na iniibig ko kayo. So, kung unbreakable ang pagmamahal ng Diyos Ama kay Kristo, ganun din yung pagmamahal sa atin ni Kristo, sa ating mga tao. So, kumbaga yun yung basehan yun yung basehan ni Kristo na kung paano siya minamahal ng Diyos Ama ay ganun niya rin tayo minamahal. So, ayun, unbreakable din. Talagang grabe din siya magmahal dahil nga yun nga yung kumbaga kinumpara niya yung pagmamahal ng, sabi niya, yung pagmamahal ko sa inyo, yung pagmamahal din ng tatay ko sa akin. So, kumbaga sobrang parehas and grabe sila magmahal, ganun dalawa. So, sa ikatlong teaching, ang sabi rito, we must remain in Christ's love. So, sinilang tayo, nabuo tayo sa mundong to, mahal na tayo ng Panginoon. Dahil yun nga, niligtas niya tayo, binigay niya dahil sa pagmamahal niya sa atin, binigay niya yung anak niya, namatay sa krus, namatay para sa mga kasalanan natin, ganun. So, tayo naman, mga tao, dapat manatili tayo sa pagmamahal na yun. Manatili tayo sa sakripisyong ginawa ng Panginoon, na kaya niya yung ginawa para maging mas mabuti tayong tao, para mas maging mas mamuhay tayo na kalugod-lugod sa Kanya. So, dapat mag-remain tayo doon. So, dapat mag-stay tayo sa ganong pamumuhay. So, sa unang application, paano nga ba natin ito apply sa totoong buhay? So, sabi rito, return to Christ's love. So, yun nga, sabi nga doon sa talata, kung paano ako iniibig ng Ama, ay ganoon ko din kayo iniibig. So, kailangan nating manumbalik sa pagmamahal na yun So, paano nga ba tayo manunumbalik? Syempre, unang-una sa paggawa ng mabuti. Sabi kasi ng Panginoon, 'di ba? Kung mahal mo ko, obey my commandments. If you love me, obey my commandments. Kung mahal mo ako, sundin mo ang mga utos ko. So, paano nga ba tayo manunumbalik or paano tayo mababalik sa pagmamahal ni Kristo? Syempre, unang-una, dapat sundin natin siya. Kasi ngayon nga, sinabi mo, mahal mo si Kristo. Sinabi mo, mahal mo ang Lord. So, bilang resulta, susundin mo siya. Susundin mo yung mga utos niya. Manunumbalik ka sa Kanya, magsisimba ka, maggagawa ka ng mabuti, kung ano-ano. Basta yun, manumbalik ka ulit. Bilang pakita mo yung pagmamahal mo kay Lord sa pamamagitan ng panunumbalik sa Kanya. So, sa ikalawang application ng sabi rito, remain in Christ's love. So, tayo naman, tayong mga nananatili na, or dapat tayong manatili. So, kung kanina manumbalik o magbalik loob, ngayon naman manatili tayo sa pagmamahal ni Kristo. So, yun nga,
kapag ganung minamahal lang natin ng Kristo, pinipili natin hindi gumawa ng masama, maging mabuti. So, dapat mag-remain tayo doon na magstay lang tayo sa ganun, na pagpatuloy natin na gumawa ng mga bagay na kalugod-lugod para sa ating Panginoong Jesucristo. Sa ganun, maipakita natin yung pagmamahal natin sa Kanya. So, sa ikalawang application, ang sabi rito, rely on Christ's love. So, tayo, maging dependent tayo. Pagkatiwalaan natin yung pagmamahal ni Kristo sa atin. Na yun nga, tulad nga nyo, nakakailang ulit na kung minamahal niya tayo sa pamamagitan na kung paano rin siya minamahal ng Ama. So, magtiwala tayo sa pagmamahal na yun. Magtiwala tayo sa binibigay na pagmamahal ni Kristo sa atin, na maniwala tayo na siya ang magpro-provide dahil mahal niya tayo, hindi niya tayo pababayaan, ipro-provide niya yung gusto natin or yung kailangan natin dito sa mundo. So, ayun, glory to God. Napakarami kong natutunan sa araw na ito. Maraming salamat po.